Hello guys, meron tayo ngayon, monitor siya, ngayon wala siyang power. So, yung ginawa natin, eto, meron siyang power supply adapter. Ngayon pag ito, sinasaksak natin sa kanya, nawawala yung ilaw nito. So, ibig sabihin, pag namatay yung ilaw nito, ibig sabihin may short tong monitor natin. Kasi nangyari daw to nung namatay yung ilaw. So, nakikita nyo ngayon, pag sinaksak natin dito, tingnan nyo, mamamatay yung ilaw niya. Ito yung mismong saksakan niya. Ito mismo yung saksakan niya dito. Tingnan, makikita. Dali, naubusan lang ng power to. So, cha-charge ko muna ng konti. Ayan, so nakita nyo may ilaw siya, no? So pag sinaksak ko siya dyan, ayun, no? Namamatay siya. Ibig sabihin may shortcut itong monitor. Kasi pag dinirekta ko siya sa outlet, makikita nyo, yan, nakasaksak na siya dyan, no? Ito. Ayan, nakikita nyo, nakasaksak na siya. So gagawin natin, pag sinaksak natin siya rito, wala pa rin siya. Pero, tingnan nyo, makikita nyo. Tatanggalin natin dito. Makikita nyo, may ilaw siya. Oh. May ilaw. Yung green. Ngayon, pag sinaksak natin siya, eto, sinaksak natin. Yun, makikita nyo, wala siyang ilaw. So, ibig sabihin, ano siya? Short siya. Ito. See? Ito, meron na siyang ilaw pag tinanggal natin. So, ngayon, pag kinabit natin siya, mamamatay siya bigla. Ayun, no? Namatay. Kaya pala ito, umiilaw pa dahil meron siyang capacitor sa loob na meron pa siyang pondong voltage sa loob, kaya nag-create pa siya ng ilaw. So ngayon, pag meron short yung pinagsaksakan niya, hihigupin niya yung ilaw, bigla siyang mamamatay. Okay guys, ngayon gagawin natin, bubuksan natin to, titingnan natin kung saan nagiging cause, bakit namamatay yung ilaw nito, nagkakaroon siya ng shorted. So guys, uumpisan na natin siya. Ito pag binubuksan to, dito siya. So, meron siyang clip dito. Ayan. So, itatabi ko muna to guys. Tapos ito, bali, pagkuha nito, dahil wala naman siyang screw dito, wala siyang mga screw. Kita nyo? Ganito lang. Yan. So, ito yung laman niya guys, yan. So, gagawin natin, tanggalin ko yung mga wire niya. Ito guys, makikita nyo, ang dumi, oh.
Okay guys. So tatanggalin ko muna yung pinaka LCD niya. Ito. So kung obserbahan natin to guys, dito wala naman siyang damage. Kasi dito nagmumula yung yung power niya eh. So pag sinaksak natin dito sa likod, yun yung pinaka niya. Ito guys. Ito dito natin sasaksak. So i-test natin siya. Halimbawa, ito. So guys, kanina medyo naudlot tayo. Ito, nakikita natin kung paano mamamatay yung power natin pag sinaksak natin dito sa ayun namatay siyang bigla. Ito kasi yung pinaka niya power source nung mismo monitor. Dito natin sinasaksak itong adapter niya. So ngayon gagawin na natin, didiretso na natin siya sasaksak, tapos titingnan natin kung saan nagmumula o saan yung short niya using thermal cam. So gagamit ako ng thermal cam para makita natin kung alin yung piyesang nag-iinit sa mga piyesa rito pati dito. Okay guys, ngayon ito tuloy-tuloy natin sasaksak to, kasi pag tuloy-tuloy natin sinaksak to, nagpapasok siya ng power dito. So yung problem niya lang talaga, meron nag-iinit na pyesa. So ayun guys, sorry. Eto, sinaksak na natin siya. So ayan. So tapos ito, sasaksak natin siya rito. Ito. So ayan, sinaksak na natin siya. So gagamit tayo ngayon ng thermal scanner. So ito. So dapat wala siyang yellow o red. Pag nag-i-indicate siya ng yellow o red, ibig sabihin na ayun, wala naman siya. So kung nakikita nyo, wala siyang lumilitaw. So ito mga wire to. So hindi ibig sabihin yun ang niya, yun ang nag-iinit, kasi wire yan eh. So banda tayo rito. Ayun, dito nakikita nyo, pulang-pula. So yun ibig sabihin dito meron. Kasi dito wala eh. Dito wala. Wala siyang talagang red na red. So dito tayo. So titingnan natin kung alin yun. Ito guys, ito nakakapako na, mainit siya. Dali, bunutin ko muna. Ito, pakikita ko sa inyo kung alin. So ito siya, itong capacitor na to. So gagawin ko, bubunutin natin siya, titingnan natin kung mawawala yung pinaka redness nung scanner natin, at kung magsisindi na mismo yung monitor natin.
So, gagamit tayo ng grease. Tapos, gagamit tayo ng hot air para pantanggal natin. So guys, oh, patanggal na. Ito yung capacitor nya. So ito, kung wala kayong pampalit, check nyo kung a-under na yung pinaka monitor nyo o hindi. So pwede naman siya na wag natin palitan kung wala tayong pampalit talaga. Okay guys, ito, dito natin siya nakakuha. Ito. Okay. So, i-try natin i-assemblein ulit niyan. Tingnan natin kung a-under na yung monitor natin. So guys, yung mga connection lang naman nito, madadali lang naman. So parang lang to, abstract lang. Titignan mo lang kung saan mo binunot, doon mo rin ikakabit. Okay? So guys, na siya. So mamaya ko nalalagay yung pinaka front panel niya, yung pang-ipit sa LCD niya, LED niya. Ay sorry, LCD pala to dahil makapal siya. So eto, sasaksak na natin siya. Yun, no? Diba? Perfect. Okay guys, ganun lang kadali gumawa ng shorted na monitor. Okay, ito nag-iilaw na siya. So pag sinaksak yung CPU nyo, so tuloy-tuloy na siya siyang aandar. So power off natin siya. Yan, tapos power on. Yun, nag-blue na siya, o, diba? So power, yan. Automatic na mamatay siya pag wala kang nakasaksak na CPU. Okay guys, until next time, please subscribe ha. Thank you. Ito pala guys, bago pala tapusin, pakikita ko sa inyo, hindi na namamatay yung ilaw nung sa power adapter nya. Diba ito, sinaksak natin siya. So magpa-power na siya, no? Yan. So okay na siya. So ito rin, makikita nyo, nakasaksak siya pero nag-iilaw siya. So ayan. So ayan, pag sinaksak natin siya, okay pa rin siya. Diba? Konti-konti namamatay na ilaw niya kasi sumisip-sip na ng power yung so sasaksak ulit.
Ayan. So, ayan, green siya. Tapos, pag sinaksak natin siya, unti-unti siyang kumakain ng power kasi okay na siya. So, ayan, okay na siya. Ayun. Di katulad kanina, isang saksak lang, agad na namamatay to. So, ibig sabihin, may shorted talaga yung kanina, yung tinanggal natin. Okay, guys. Bye.